According to studies, ang pinaka-successful people ay ang mga taong marunong makipag-usap. Mga taong who make you feel good kapag kausap mo sila. Ito ang isa sa mga naghuhubog ng lasting impression. At ito rin ang pag-uusapan natin today. Ito po si Albert Quirante. Welcome to my channel, Conversations with Tito A, where we talk about practical wisdom for a crazy world. Outer personality can only go so far. Ang inner personality ang nag-generate ng true admiration at positive regard. At wala nang hihigit pa sa pagpapamalas ng panloob na personalidad, kundi ang abilidad mong magsalita. Lalo't higit ang kakayahan mong maging magandang kausap. Ang magandang kausap ay nag-iiwan ng positibo at kanais-nais na pakiramdam at pananaw, hindi lamang tungkol sa buhay, kundi sa pagkatao ng taong kausap nito. Ito ang mga taong hindi lamang basta memorable, kundi unforgettable. Ano ba ang sikreto ng pagiging masarap na kausap? Una, listen. Truly listen. Ito ang dahilan kung bakit dalawa ang tenga ng tao at iisa ang bibig. We should listen twice as much as we talk. Mas marami tayong matututunan sa pagkikinig kaysa pagsasalita. May kasabihan nga, everyone you will meet knows something you don't know. Ang pangkaraniwang tao ay nakapagsasalita ng 125 words per minute, nakababasa ng 225 words per minute, pero nakapag-iisip sa bilis na 800 words per minute. Ang taong totoong matalino at gustong matuto ay eksperto sa pakikinig. Pakikinig na may kasamang pag-intindi. May mga salitang nagtitrigger sa diwa ng tao para ito'y maglakbay. Kaya kailangan natin ng disiplina sa pakikinig. Hindi sapat na naririnig mo lang ang sinasabi. Higit sa lahat, kailangan ay naiintindihan mo rin ang ibig sabihin sa likod ng sinasabi. So listen for meaning. Pakinggan ang tunay na ibig sabihin ng kausap. Dito nang gagaling ang malalim at tunay na pangunawa sa kapwa at ang kanyang kaisipan. Sa pakikipag-usap, sikapin ding pakinggan hindi lamang ang ibig sabihin, ngunit pati na rin ang ibig iparamdam. Dahil hindi lamang tayo nagko-communicate ng kahulugan, ngunit nagko-communicate din tayo ng emosyon. We're not just human beings, we are emoting beings. Halos lahat ng kilos at desisyon natin ay nanggagaling sa emosyon. Ikalawa, share the stage. Matutong magpasa ng atensyon. Ang intelihenteng kausap ay parang magaling na basketballista, marunong magpasa ng bola. Conversation is an art, the art of sharing topics of interest between two people in conversation. Pansinin mo kung laging ikaw o interes mo lang ang topic ng pag-uusap. Wala nang mas nakakayamot pa kundi ang maging mistulang bihag ng isang kausap na tanging sarili o interes lang niya ang sentro ng usapan. Hindi lamang ito walang pakundangan, ito'y maliwanag na pagpapakita ng walang pakikisama. Siguraduhin mong nahahati sa inyong dalawa ang usapan by making sure that you regularly refocus the subject of conversation on the other person. Sa isang banda, ay wala nang hihigit pa sa pagpapakita ng tunay na interes sa isang tao, kundi ang alamin ang tungkol sa kanyang kausap, ang kanyang buhay, ang kanyang mga opinyon at paniniwala. Ito'y hindi lamang tanda ng isang mahusay na kausap, ito'y tanda rin ng isang magalang na tao. At kung ang taong kausap mo'y marunong ding makipag-usap na kagaya mo, ay ibabaling din niya sa iyo ang atensyon ng usapan. Sa ganitong paraan ay para kayong nagpipingpong, conversational ping-pong. This is how you learn of each other, enjoy each other's company, and come away feeling good about the experience of a conversation. Ikatlo, do your math. Divide the time. According to research, the average adult attention span is 5 minutes.
Kalkuluhin mo ang paghahati ng oras sa usapan. Pansinin mo kung gaano ka na katagal na nagsasalita, kung gaano kadalas na ikaw ang nagsasalita, and more importantly, kung ang kausap mo ay may interes pa sa pinag-uusapan. Ang taong nabuburyong sa usapan ay mistulang bilanggo ng nagsasalita na ang mga sinasabi ay hindi natugma sa mga interes ng kausap. Ang taong hindi nagbibigay ng pantay na panahon sa kausap ay makasarili. Sa susunod mong conversation, pansinin mo ang oras na ginugugol ng bawat isa at siguraduhin mong hindi mo sinasaklawan ang oras ng iba. Try to keep it as equal as possible. A little math will go a long way. Ika-4, be present. Sa pakikipag-usap, be where you are and be at the moment. Pumirmi ka at dumito ka, hindi lang sa katawan, ngunit lalo na sa diwa. Wala nang nakakainsulto pa kundi ang makipag-usap sa isang taong wala nang interes makipag-usap sa iyo. At ito ang pinakikita niya kung ang isip at atensyon niya ay wala sa kinaroroonan niya at sa taong kaharap nito. Isang bagay na mapapansin ng mapagmasid na kausap kahit hindi ito nagsasalita. Mahirap pikayan ang kakulangan ng atensyon sa mata ng isang taong mapagmatsyag. Hindi imitatatwa sa tema ng pananalita, sa klase ng mga sagot, sa kaangkupan at katapatan ng mga reaksyon. At sa pakikipag-usap, hindi lamang bibig ang nagpapahiwatig ng mensahe, pati na rin ang mata, kamay at katawan. Lahat na ito ay nagpapakita kung ikaw ay nasa kinaroroonan at nasa kasalukuyan. At kung minamambuti mo pang may ibang ginagawa kaysa makipag-usap sa taong kaharap, ay hinto mo ang usapan at gawin mo muna ang gusto mong gawin. Kung hindi, ito ay isang maliwanag na kabastusan. It would be disrespectful and insulting to their dignity. Ika-5, be genuinely interested. Alamin ang iba. Ang bawat tao ay may kasaysayan. Sino man ito at anuman ang katayuan nito sa buhay. Ayon sa pag-aaral, ang mga taong interesado sa ibang tao ay mas masaya. Ang buhay nila ay mas makulay, ang kanilang pananaw ay mas malawak. Alam nila na bawat kasaysayan ay may aral. Mga aral na hango sa mga pagwawagi at bawat pagkakamali ng iba. Sa taong may mapagtanong na isip, ang pagharap at pakikipag-usap sa mga nakakasalamuha ay tulad ng panonood ng telebisyon, pagbabasa ng libro o panonood ng sine. Laging may mapupulot na aral. Ito'y nagbubunga rin ng pagiging maunawain sa kapwa, pagkawanggawa at pagmamahal sa Diyos. Ito ang dahilan kung bakit ang isa sa pinaka-successful addictions recovery programs sa North America ay ang mentor system. Dito'y nagvo-volunteer ang recovering drug addict para tulungan ang kanyang kapwa drug addict sa patnubay ng isang addictions counselor. Nakita ko ang pagiging epektibo nito bilang director sa social services at bilang isang life skills counselor. Sana'y may napulot kayong magandang aral sa ating usapan ngayon. Ito po si Albert Quirante, thanking you for joining me here at Conversations with Tito A, where we talk about practical wisdom for a crazy world. I hope you'll join me again next time. Until then, have an awesome life and remember, it all begins and ends in your mind.